Paano naman? Kasi kung minsan ay kulang kami sa pera, kulang po kami sa budget. Mga kababayan, isang magandang araw po sa ating lahat. Ang topic natin ngayon sa video na ito, yung pangungusap na gawin ito bago manganak ang baboy inahin. So before we continue guys, nais ko lang i-disclaimer, ang ibang information po na akin pong ibahagi sa inyo dito sa video na ito ay galing po sa akin pong munting pagsaliksik. At ang iba naman po ay galing mismo sa akin pong totoong karanasan sa akin pong baboyan. So ngayon guys, ang atin pong unang gagawin bago manganak ang ating baboy inahin, ang letter A po na aking hinanda, no? Mag-disinfect. Mga beginners, tandaan po ninyo ang sasabihin ko po ngayon sa video na ito. Mag-disinfect po tayo. Ang disinfection ay ang gawaing pagpupuksa sa mga viruses na hindi nakikita at bakterya sa paligid ng ating babuyan. Gawing regular ang paglilinis at pagdidisinfect sa loob at labas ng kulungan. Pati ang mga kagamitan natin para sa baboy ay kailangan din nating i-disinfect upang iwas disease at para protektado ang mga alagang baboy mula po sa sakit. Yan po ang sinabi ng eksperto na handog nila para sa atin. Sundin po natin ang 4 na hakbang sa pag-disinfect. Number 1, cleaning. Ang cleaning ay alisin natin ang mga nakikitang dumi sa ating kulungan. Yung number 2 po ay washing. So, basain ang paligid ng kulungan para lumambot ang dumi at linisin ang mga natitirang dumi gamit ang Major D. Ayan. So, ang pangatlo po ay ang disinfecting. So, gumamit ng Microban GT para mapatay ang mga viruses at bakterya. Okay? So, pagkatapos po sa tatlo na yan, yung cleaning, washing, disinfecting, yung pang-apat po ay drying, no? Yung salitang drying. After ng cleaning, washing at disinfecting, ay patuyuin ang kulungan sa loob ng 7 araw. So dito guys, meron po akong hinanda dito guys, ha. Linawin ko lang guys, this video is not sponsored by this Microban GT and Major D. Ito po ay in-advise lang sa akin ng akin pong technician sa baboy na pwedeng gamitin sa akin pong pag-disinfect. King's VitaPlus Animal Feed Supplement. So dito guys, actually kanina pa sana ito nahalo kaso nga lang, ngayon lang po naganap itong paghalo ko dahil inuna ko ang paglinis doon sa sahig, yung paligid guys, pati mga dingding guys ay na-sprayhan ko na po yan. Akin pong ihalo ito guys sa kalahating tubig sa balde na malaki na ito. Ayan. So, ang pangalawa po ay ihalo ko rin. Pwede naman to Ayan. So, atin pong dandahanin para maintindihan po ng akin pong mga kababayan dyan. Mga kababoy na mga beginners ha. Ayan. Meron po ako mamaya guys sabihin sa inyo na bonus tip na simple lang pero sa palagay ko ay medyo helpful naman para sa inyo. Ano? And then, pagkatapos nyan, atin pong haluin. Mabilis na naman siya ma-mix Okay. Sumunod po guys, dito naghanda ako ng akin pong footbath. Okay? So, nilagyan ko na po yan ng kanina, ng tubig na may ganito. May Microban GT at Major D. Yan. Ganyan ha, mga kababayan beginners ha. Bago tayo pumasok sa atin pong babuyan. Ayan guys, so dito tayo ha. Dito po, ang una kong ipapaliwanag sa inyo, yung area dito ay akin na pong nakuskus ito kanina. Unang ginawa ko, binasa ko sa sprayer. Ito, no, sprayer. Binasa ko para lumambot po ang mga dumi-dumi dyan, lahat-lahat dyan. Pagkatapos po, kinuskus ko siya ng brush, no? Sa research ko po na ginawa ko, ay basain ang sahig para matanggal yung mga dumi, no? Basain. Pero dinagdagan ko po, binasa ko muna, tapos naghanda ako ng tubig sa balde,
na may Zonrox, tapos may sabon. Kinuskos ko guys ang simento, lahat dito na area. So tanong number 1, Kuya Dudong, safe po bang gamitin ang Major D at ang Microban GT na sinabi mo na gamitin namin sa pag-disinfect sa aming babuyan? Ang sagot po ay opo. Sabi nga ng eksperto na gumawa nito, ligtas itong gamitin kahit na may lamang baboy sa kulungan. Tanong number 2, Kuya Dodong, saan po kami makakabili ng Major D at Microban GT? Sa Agribit Supply meron po yan. Ulitin ko po, this video is not sponsored by this product na pang disinfect. Dito na tayo guys para mabilis tayong matapos. Una, naghanda po si Dodong ng malinis na tila. Malinis na bayo guys, hindi na po kasi ito nagagamit So Kuya Dodong, ano po ang purpose niyan sa tila na yan? Ito po ay pangtrapo or pamunas po sa mga biik paglabas nila kay Mother Pig. So hindi naman po natatanggal lahat ni Dodong ang yung nakaputos or nakabalot guys sa biik, yung pinupunasan natin. Sinisigurado ko po kasi una punas yung ilong para makahinga. Sumunod, yung Mistral guys. Ito Mistral ay isa to sa mga ginagamit ko Pangalawang bisis na po ito guys, itong future third parity nga pagbata ni Mother Pig ko. So gumamit ako nito, no? Ito po ay nilalagay ko sa labador. May batcha ako dito guys. So ilagay dito ang Mistral and then paglabas ng biik, ipatong dyan after na punasan ang kanyang ilong at baba. Tapos lagyan ng Mistral ang buong katawan niya para maiwasan po ang lamig, no? Kasi ang biik ay wala pang taba yan, lalamigin po yan. Tapos may hinanda po akong oxytocin vitoxin. Ito po mga kababayan, baguhan, pampahilab po sa Mother Pig. Hindi po kasi maiwasan na ang isang baboy inahin ay minsan matagal pong nasusundan ang kanyang paglabas niya sa kanyang mga biik. Minsan po sa aking obserbahan lang sa aking technician. Halimbawa, naglabas ngayon ang isang baboy inahin ng isang biik. Ayan. So pag lumipas po ng 25 minutes or 30 minutes pataas na hindi pa rin nasusundan ang paglabas ng bagong biik na ipapanganak niya, yun po ang time na nagtotorok si technician ko ng oxytocin, no? Last time ginamit namin yung Pitoxal. Okay? Beginners, pampahilab ito. Sumunod po, kapag natapos ng nanganak si Mother Pig ay nagtuturok po si technician ko ng Enrofloxacin Bacterid sa bandang guys, gilid ng liig tinuturok. Tapos siya po ay nagtuturok din ng Bixan SP injectable vitamins. Ito po ang mga sinuggest ng akin pong technician sa brand ng feeds na akin pong ginagamit. Kinabukasan po, after siya nanganak, naglagay po ako noon ng Uterex. Sa gawaing ito na itong Uterex na ito ay nilalagay po ito sa ari po ng inahin. Tapos ang purpose nito ay cleansing. Isa po sa purpose pala ay cleansing. At meron pa hong ibang magandang nagagawa or magandang naitutulong sa baboy inahin. So kung meron pa mang malalim na explanation dyan, yung mga pang doktor na mga words, I'm sorry po, hindi ko po mababanggit yan Okay. So ang iba gumagamit po ng iron, Gumagamit po ng iron ang iba nating mga kahag resource na ginagawa rin ng kanilang mga brand technicians. Pero ako po, hindi po kami nagtoturok ng aking technician ng iron after siyang nanganak. Kundi, ang ginagamit niya lang itong Bacterid, Bixan SP. Tapos, syempre guys, hindi po nawawala ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Marami pa rin po ang nagsabi sa akin, Kuya Dodong, paano magka-order ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Meron po akong nilagay na link, direct order po kung nais nyong mag-direct order sa kanila. Meron po yan sa Shopee. Tapos, meron po akong alcohol. Hindi po nawawala ang alcohol ni Dodong kasi, syempre, naglalagay tayo guys ng alcohol ganyan, no? Tapos, may mga syringe po ako guys. Ito, malaking syringe, may mga karayom, may maliit din po akong syringe. Okay, bonus tip ko na lang guys mas maganda mga kababayang baguhan na kapag may sapat po tayo sa budget or kung hindi man sapat, kung may extra lang na budget ay bumili tayo ng sariling gamit natin. Meron po akong biniling cutter sa ngipin at buntot ng biik, no? Okay? Meron din po akong binili na pang pang kapon, no? Pang castration. Then may pares po siyang blade na kabalot po yan guys, no?
Ayan, hindi ko na lang po i-show ha. Bago tayo magtatapos sa video na ito, isa pa ho sa kailangan nating ihanda mga anak ang inahin ay ang bumbilya. Baka gabi guys matimingan na mga anak ang atin pong baboy inahin tapos wala tayong ilaw sa baboyan, kailangan po ang ilaw at ang heat na nanggagaling sa bumbilya, no? Kailangan po yan. Kuya Dudong, paano naman kung wala kaming mabibili na Microban GT at Major D na iyo pong sinasabi? Paano naman? Kasi kung minsan ay kulang kami sa pera, kulang po kami sa budget at malayo kami sa mga feed store. Ito po guys oh, pag sakaling wala kayo nito, ayan, ito guys oh, ito po ay pwede nyong gamitin sa pag-disinfect. Zonrox at ang sabon na powder. Paghaluin mo lang yan guys dito sa tubig, then simulan mo na po ang iyong pag-disinfect. Okay? So, isasingit ko lang guys ang akin pong isa pa sa mga hinanda. Sabi nga ng viewers ko dyan, no? Meron po akong 3 viewer nagsabi, ang iyong babuyan Kuya Dudong ay simple lang, no? Kawayan, maliit sa costing, yung gastos. No? Okay lang yan, simple lang yan. Ang mahalaga makapagsimula ka sa pag-aalaga ng baboy. So, kasama po sa pagiging pampinubring babuyan ko ang pasungan ng kawayan. Wala po akong nabiling guys yung auto feeder, kaya ito po ang ginawa ko. Ang tawon ng guys kawayan. Ayan guys, nagliki pa guys nasubrahan sa dukdok martilyo guys. Nasubrahan po ng pokpok sa martilyo kaya ganyan. Dry feeds naman ilagay ko diyan Tapos may breeze guys, may hiwagang breeze, no? Breeze I mean. Ito guys, no? Ayan guys, simple lang yan. Kawayan lang po yan, pero kahit ganyan, base sa aking karanasan po, effective po yan. Yung idea na yan guys ay galing din po mismo sa aking technician, no? Talagang salamat po technician ha. Jimar Malones, sabihin ko na lang po pangalan mo dito sa video na ito. Maraming salamat po sa iyong mga kaalaman na binahagi sa akin sa pagiging small backyard piggery ko dito. So ayan guys, no, pati labas po ay akin pong ginasprehan ng atin pong pang-disinfect ngayon. So guys, hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa pagpanood mo sa video na ito. Kung may natutunan ka po sa ating vlog ngayon, ay mag-subscribe ka na po. And i-click mo ang notification bell para po updated ka palagi sa mga bago kong ina-upload sa simple video sa pag-aalaga ng baboy. Mabuhay po kayo viewers. God bless po sa ating lahat.